Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tatlong kababaihang Pilipina na biktima ng human trafficking sa Malaysia ang matagumpay na naiuwi ng Bureau of Immigration sa tulong ng mga dayuhang ahensya. Ayon sa investigasyon, na-recruit ang mga biktima sa pamamagitan ng social media at pinangako ang magiging waitress ngunit napilitang maging GRO sa mga bar. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagbabantay sa mga daungan at paglaban sa trafficking upang maiwasan ang ganitong uri ng pananamantala. Tinalakay naman ng DOF at USDFC ang mga prioridad para sa pagpapalago ng pribadong sektor sa Pilipinas sa isang pulong sa Washington, D.C. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nakipagpulong ang Department of Finance o DOF sa mga opisyal ng U.S. International Development Finance Corporation upang talakayin ang posibleng mga ugnayang pang-investment sa Pilipinas. Layunin ng nasabing pagpupulong na tukuyin ang mga pangunahing sektor na maaaring pasukin ng mga pribadong pamumuhunan, partikular sa larangan ng enerhiya, kalusugan, infrastruktura at teknolohiya. Dito ay pinunto rin ni IFG Undersecretary Joven Balbosa ang kahalagahan ng infrastructure flagship projects o IFPs sa riles, tulay, kalsada, pabahay at teknolohiya bilang pangunahing prioridad ng bansa. Ipinahayag din niya ang kagustuhang makipagtulungan sa US para sa mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor. Kasama sa delegasyon sa Pilipinas ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Lumahok din sa pagpupulong ang mga kinatawan ng pribadong sektor sa infrastruktura upang talakayin ang mga potensyal na kolaborasyon sa real estate at infrastructure. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinabulaanan ng Commission on Elections ang kumakalat na fake news na inilipat sa May 10 ang araw ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nagbago at nananatiling May 12 ang araw ng pagboto. Magsisimula ang botohan mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Paalala ng COMELEC, maging mapanuri at kumuha lang ng impormasyon sa opisyal na account at website ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinabulaanan ang pagbabago sa petsa ng halalan. DOH na bahala sa sunod-sunod na insidente ng banggaan. ABP Party List, hinimok ang COMELEC na ipasa ang resolusyon sa legalidad ng kanilang partido. Treason, espionage, posibleng harapin ng Infinitosphere. DTI hihilingin sa US na pababain ang taripa ng export ng Pilipinas. Consular overseas voting sa Pakistan maaantala dahil sa tensyon laban sa India. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.